Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama sa langit na sa amin ay nagmamahal. Sa katapusan ng panahon na itinakda mo, Panginoong Diyos, tinawag mo po kami mula sa maraming tao sa sanlibutan, niligtas mo po kaming binukod bilang banal at pinahintulutang mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa natitira naming mga buhay. Kaya nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang biyaya na langging nasa amin at tinutulungan kami na makatayo sa iyong harapan, Panginoong Diyos, na walang dungis sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na malapit ng muling dumating. Ang mundong ito ay nagiging mas maingay at puno ng kasalanan araw-araw at isa itong tunay na mapanganib na mundo kung saan hindi namin alam ang mangyayari sa isang araw. Kaming nabubuhay sa mundong ito ay hindi mabubuhay ng maayos kung walang proteksyon, tulong at gabay mo, Panginoong Diyos. Kaya Panginoon, pakiusap, protektahan mo po ang aming mga puso at isipan at patnubayan mo po kami na mabuhay ng nararapat na buhay bilang mga anak mo, Panginoong Diyos, sa nalalabi naming buhay upang ang dakilang biyaya, pag-ibig at dakilang kaligtasan na ibinigay mo po sa amin ay hindi mawalan ng kabuluhan. Sa aming mga iglesia sa buong bansa at sa mga iglesia sa buong mundo, at lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo kahit sa mahihirap na sitwasyon. Ang Panginoon nawa ang kumilos sa kanila sa pamamagitan ng salita at pag-ibig mo, Panginoon, at sa iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, upang matapang silang makapagpatutuo sa ebanghelyo ng Panginoon at maraming mga kaluluwa ang maligtas. Pakiusap, akayin mo po sila sa iyo, Panginoon, at hayaang maraming mga gawa ng pagdidigtas ang mangyari sa katapusan ng panahon. Pakiusap din po, ingatan mo po ang bawat may sakit at ang mga nanghihina. Bigyan mo po sila ng lakas, bigyan mo po sila ng pagkakataon na mabuhay pa para sa iyo, Panginoon, sa natitira nilang buhay. At sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita na kinakailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ang dapat naming gawin, patnubahin mo po kami upang mas maunawaan namin ang iyong mga salita na nais mo pong ihayag sa amin sa mga oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Efeso chapter 2, mula verse 1 hanggang 5. Efeso chapter 2, simula verse 1 hanggang verse 5. Basahin po natin ito. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kaputan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Noong nakaraang linggo, binasa natin ang parehong talata at tinalakay natin ang tungkol sa buhay at patay. Nalalaman natin kung paano matutukoy ang buhay at patay. Tama po? Ang mga buhay ay nabubuhay sa mundong ito sa kanilang mga sariling plano, mga layunin, at mga ninanais, habang ang mga patay naman ay walang mga pag-asa o plano. Kapag nagpunta kayo sa sementeryo kung saan nakahimlay ang patay, napakatahimik doon. Pero ang buhay at ang patay na binabanggit dito ay hindi po tumutukoy sa mga ganoong paraan, kundi tinutukoy dito ang mga espiritual na buhay at patay. Kaya nga, dito sa verse 1, sabi, kayo nooy mga patay, sabi kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sinasabi ng Espiritu ay patay bago ang kaligtasan.
Ibig sabihin ng patay, may espiritu, ngunit ang komunikasyon sa Diyos ay putol. Maging sa ngayon, may kuryente kaya maliwanag ang mga ilaw. Ang mga salita ko ay pinapalakas sa pamamagitan ng mga speakers upang maraming tao ang makarinig. Iba't ibang makina ang gumagana. At maraming nagagawa dahil sa kuryente. Sa tingin ko, ang mundong ito ay magiging ganap na kakaiba kung wala po tayong kuryente. Ngunit, kahit may kuryente, anong pakinabang kung putol yung linya ng kuryente? May espiritu at kapag may pakikisama tayo sa Diyos, matutustusan tayo ng buhay at kapangyarihan ng Diyos. Tatanggap tayo ng espiritual na biyaya ng Diyos at mabubuhay tayo kasama ng Diyos. Kung putol ang komunikasyon sa Diyos, hindi natin matatanggap ang espiritual na biyaya ng Diyos o makikilala ang Diyos ng tama. Kung gayon, hindi natin malalaman kung ano ang plano at lihim ng Diyos, kung ano ang layunin ng Diyos para sa paglalang sa tao, at kung ano ang tunay na pag-asa. Kaya nga, namamatay ang espiritu dahil sa mga pagsalangsang at mga kasalanan, at walang pagpipilian kundi mabuhay na kaya ng hayop. Kaya nga, sabi sa awit 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang namamatay ay tumutukoy sa kamatayan at walang pag-asang kanagayan. Ang tao ay may espiritu, at dahil may espiritu siya, maaari niyang tanggapin ang buhay ng Diyos. Maging ang biyaya na makapasok sa kaharian ng Diyos at magkaroon ng pag-asa. Ngunit kung wala siyang espiritu, wala siyang pinagkaiba sa mga hayop. Kung gaya kayo ng isang hayop na walang espiritu, sapat na sa inyo kung kayo'y mamatay. Hanggang doon lang. Subalit sa Ecclesiastes chapter 3, sabi, ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas. Dahil ito ang espiritu, kapag namamatay ang katawan, ang espiritu ay nagtutungo sa harapan ng Diyos. Maging sa mga taong hindi ligtas, nasasulat sa Job 19:26, sabi, ang aking balat, kapag nasira ang aking katawan, ibig sabihin, at bumalik sa lupa, magtutungo ang aking espiritu sa Diyos. Kaya dagdag at pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Aalis ang espiritu sa ating katawan at haharap sa Diyos. Ngunit ang problema kung handa ba itong humarap sa Diyos o hindi. Kaya kung titignan natin sa Amos 4:12, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Hindi mahalaga kung paano nabuhay ang ating laman sa ilang dekada sa mundong ito. Kailangan nating makilala ang Diyos, magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos, at magandang humarap sa Diyos. Kailangang maligtas kayo upang makaharap kayo sa Diyos. Maging ang mga hindi ligtas ay haharap din sa Diyos, ngunit haharap sila sa Diyos para po sa kahatulan. Alam niyo po ba ang kwento ni Judas na nagtaksil sa Panginoong Hesus? Pinagbili niya ang Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak at nagbigay siya dahil nakonsensya siya sa kanyang nagawang kasalanan. Tama po? Sinabi ni Jesus tungkol kay Judas, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Sabi, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi kasi siya isinilang, hindi sana siya mapupunta sa impyerno. Kung isinilang siya na isang hayop, sapat na sa kanya ang kamatayan at wala nang susunod. Kung wala kayong maayos na relasyon sa napakahalagang Diyos, kayo magiging napakamiserable. Bakit ganoon? Sa Jeremias 17:9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubang napakasama. Sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, walang bagay na kasing mandaraya at kasing sama gaya ng puso ng tao. Kaya kahit na maging marangal kayo gaya ng Diyos o maging napaka-miserable, maging gaya man kayo ng Diyos o ng Diablo, mapunta ka man kayo sa langit o sa impyerno, may tadhanang nakalaan para sa bawat isa. Sa Jeremias 21:8, sabi,
Inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Ang daan ng buhay na walang hanggan at daan ng walang hanggang pagkawasak ay nakalagay sa harapan ng mga tao. Pero hindi ito alam ng mga tao at nabubuhay lamang sila para sa nakikita at mga hindi totoong bagay. Alam natin to kapag nag-aaral tayo ng Biblia. Kaya ang mga taong patay sa kanilang mga pagsalansan at mga kasalanan, naglalakad sila sa mundong ito, ngunit sa paningin ng Diyos, ang mga taong hindi ligtas ay patay. Maraming mga ganitong salita dito sa Biblia. Sinabi ng isang tao, halimbawa sabi sa Biblia, sabi ng isang tao, "Susunod ako sa Panginoon." Subalit, sa Luke 9:59, sabi ng Panginoon, "Hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Sabi niya po yun sa Panginoon. At sa oras na iyon, may sinabi ang Panginoong Hesus na hindi natin maunawaan. Sabi niya sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." Paano ililibing ng patay ang patay? Nung sinabi ng lalaki na ang kanyang ama ay namatay, ibig niyang sabihin ang kanyang katawan ay namatay. Kaya sino ang patay na makapaglilibing sa patay? Siya po ang taong buhay ang katawan, ngunit patay ang espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Hindi lang ang paglilibing sa patay ang ginagawa ng mga patay. Sa katunayan, lahat ng mga bagay ay gawain o gumagawa rin ng patay. Wala itong kabuluhan. Dahil buhay ka, hayaan mong gawin ng mga patay ang kayang gawin ng patay. Dahil buhay ka, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa pagkakaiba ng patay at buhay spiritually. Kaya sinasabi sa Efeso 5:14, "Gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. At si Kristo ay magliliwanag sa iyo." May mga natutulog at may mga patay. Minsan, sa gitna ng matinding labanan, pagkatapos ng pagkikipaglaban sa mga kaaway ng ilang araw, dahil sa kaunting pahinga at tulog, may kwento na may isang sundalo ang nakatulog ng malalim. Nagising siya na nakahiga katabi ang mga patay. Nakatulog siya sa tabi ng mga bangkay. Walang alam ang patay kung nasaan siya, kung anong oras na, o kung ano ang dapat niyang gawin sa oras na iyon. Kahit na ang natutulog ay buhay, kung nakahiga siya sa mga patay, para rin siyang patay. Nakahiga kasi siya sa tabi ng mga patay. Pero isa itong kabalintunaan. Habang ang mga nakatanggap ng kaligtasan ay buhay na ngayon, nakahiga sila kasama ang mga hindi tumanggap ng kaligtasan. Kapag ganun, kagaya sila ng mga bangkay. Ito ay isang baliktad na sitwasyon. Ibig sabihin na ang mga taong naligtas, kapag nabubuhay sila sa parehong paraan, gaya ng mga hindi ligtas, silang mga patay spiritually, gaya sila ng mga nahuhulog sa malalim na pagkatulog, at gaya sila na nagpapagalagala sa kanilang mga panaginip. Buhay kayo, bumangon kayo mula sa mga patay, dahil may ganitong pahayag at sabi, si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya nga, tinutukoy ng Biblia, yan pong pagkakaiba ng patay at buhay. Kahit na may mga buhay, ngunit natutulog. Sa Romans 13 verse 11, na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sa Romans 13, ang mga nakatanggap ng kaligtasan, ngunit nabubuhay sa laman, ay tinatawag ng mga natutulog. Kaya ang pagkakaiba ng buhay at patay na binabanggit sa kasulatan ay tumutukoy sa kaluluwa ng mga buhay at kaluluwa ng mga hindi nakatanggap ng kaligtasan, sila ang patay. Mahalagang pag-isipan ang tungkol dito ng mga kaluluwang ligtas. Ako ay buhay. Isipin nyo na nakatira ang isang tao sa magandang bahay at kumakain ng masasarap na pagkain, nagsusuot ng magagandang damit at iba pa, pero patay siya. Gaya ito ng mga zombies na nakatira sa isang magandang bahay,
nagmamaneho ng magarang kotse, nagsusuot ng magagandang damit, at kumakain ng masarap na pagkain. Zombie, nakakatakot ito, tama po? Kapag nakatingin sa kanila ang Diyos, totoo, gaya sila ng mga zombies. Kung nakikita natin sila gaya ng pagtingin sa kanila ng Diyos, mararamdaman din natin ang ganito. Kaya hindi dapat nating malimutan na tayo man ay mga dating patay sa ating mga kasalanan at pagsalangsang. Ngunit, ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nga, nais kong balikan ang mensaheng ito at ibahagi po sa inyo. Ang tungkol sa mga buhay at sa mga patay. Kasi Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Noong nakatanggap tayo ng kaligtasan, ng ating mga espiritual na patay na kaluluwa ay muling nabuhay. Sa John 5:25, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kaya ang mga espiritual na patay na kaluluwa ay nakarinig ng salita. Kapag nakarinig, nabubuhay sila. Binanggit din sa Isaiah 53 verse 3, ang inyong tainga inyong ikiling at pumarito kayo sa akin at kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Kaya tayo ngayon ay mga buhay. Nasa gitna tayo ng mga buhay. Ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan, sila ang mga patay. Dapat nating laging isa-isip ito at mabuhay ng tama. Ang mga buhay ay dapat nabubuhay gaya ng buhay. Hindi ba ganun dapat? Mabuhay sila? Ang mga buhay na tao ay hindi dapat mabuhay gaya ng patay. Tama po? Kaya nga kung ikaw ay patay sa iyong mga kasalanan at mga pagsalangsang, nabubuhay ka sa gitna ng mga patay. Kasi verse 2 na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ang lakad ng sanlibutan ito ay lakad ng kasalanan. Ang mundong ito ay gaya ng nalagas na dahon na tinatangay ng hangin o isang bangkang dinadala ng mga alon, inaanod sa agos ng makasalanang sanlibutan. Kung magpapatuloy kayo sa direksyong iyon, ang huling hantungan ay impyerno. Ang mga daan ng sanlibutan, ang mga daan ng kasalanan at kasamaan. Kaya pagkatapos matanggap ang kaligtasan, hindi ba niyo nararamdaman na parang hinihipan kayo na gaya ng tinatangay kayo ng hangin ng sanlibutang ito nung hindi mo pa natatanggap ang kaligtasan at inaanod ka palayo ng mga alon. Ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan ay walang paraan para makatakas. Wala po. Nasisiyan lamang sila sa kasalanang iyon. Hindi ito mapipigilan. Ngunit ang mga nakatanggap ng kaligtasan ay naihiwalay mula sa mga iyon. Sa Israel, alam niyo mayroon pong dagat ng Galilea. Nasa pinakamataas na bahagi sa bansa ang lokasyon nito. Ang dagat Galilea ay puno ng iba't ibang uri ng isla at doon nagpupunta ang mga alagad upang mangisda. Tinuruan ng Panginoong Hesus noon ang mga tao sa mga baybayin nito at nangaral siya habang nakasakay sa bangka sa dagat ng Galilea. Ngunit kung maglalakbay kayo pababa sa Israel, makakarating kayo sa Dead Sea. Ang dagat na patay o Dead Sea gaya ng pangalan nito ay ganap na walang buhay na anyong tubig. Wala ni isang dahon ng damo o isang isda doon. Dead Sea, patay po ito. Ang nag-uugnay ng dagat ng Galilea sa itaas at sa dagat na patay ang Dead Sea, ang nag-uugnay ay ang Ilog Jordan. Ang Ilog Jordan ay hindi napakalaking ilog. Makitid ito at tumadaloy patungo sa Dead Sea. Kaya ang isda sa Ilog Jordan, kapag lumangoy ito pa itaas at mapunta sa dagat ng Galilea, at kapag lumangoy ito pababa, mapupunta naman ito sa Dead Sea at mamamatay. Kaya nga, may nakikita kayong patay na isda sa dagat na patay. Kapag naroon na sila, namamatay ang mga isdang ito na bumaba patungo sa Dead Sea. Napakaalat ng dagat na ito at napakaraming asin dito. Kahit na kailangan ng dagat ang kaunting asin, kapag sobra naman ito, mamamatay ang isda kapag napunta roon. Kaya tinatawag nila itong Dead Sea. Kung ang dagat ng Galilea ang larawan ng langit, ang Dead Sea naman ang larawan ng impyerno. At ang Ilog Jordan, na nag-uugnay sa dagat ng Galilea at Dead Sea, ay gaya naman sa mga taong nabubuhay sa mundong ito. Ang mga tao sa mundo, tulad sila ng isda na pwedeng makaakyat sa dagat ng Galilea at mabubuhay at makababa sa Dead Sea at mamamatay. Ganun po ang paglalarawan. Minsan po, pumunta po ako sa Dead Sea nang
noon at actually 2 beses na at nasubukan kong mahiga sa tubig nito. Alam niyo, hindi niyo na kailangang lumangoy doon, kundi lulutang kayo ng nakahiga. Lulutang po kayo. Kaya noong panahong sinakop ng mga Romano ang Israel, meron daw isang kwento ng isang sundalong Romano ang sinubukang patayin ang isang tao sa pamamagitan ng pagtatapon sa taong ito sa Dead Sea. Ngunit lumutang lang yung tao sa tubig at paulit-ulit nilang sinubukan ito. Sa huli naisip nila, sa tingin ko, hindi sila kayang patayin ng ganun, kaya pinalaya ang taong iyon upang mabuhay. Sa Dead Sea, alam niyo po, hindi kailangang lumangoy. Maaari lang kayong mahiga at mag-relax, magbasa ng dyaryo o anuman. Lulutang kayo dahil sa napakataas ng konsentrasyon ng asin doon, kaya nga hindi ka lulubog. Ngunit patay yung dagat. Anyway, hindi tayo ang mga inaagos pababa patungo sa impyerno ng mga alon ng mga paraan ng mundong ito. Kundi tayo po ang mga lumalangoy sa lungat sa agos, umaakyat pa itaas, pumapailan lang sa langit. Kaya mga naghihintay sa Panginoon, sabi, ay umaakyat pa itaas gaya ng agila. Araw-araw tayong nagtutungo sa mataas na lugar. Nagtutungo tayo araw-araw patungo sa mataas na lugar. Habang nasa lupa ang ating mga katawan, ang ating puso naman ay laging umaakyat pa itaas kung saan naroon ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus, siya po ay nakatira sa mataas na lugar na iyon, subalit dumating siya sa mababa at hamak na lugar na ito. Bakit po? Upang iligtas sa mga mababa at hamak na mga tao at upang itaas sila sa mataas na lugar. Ang Diyos ay naging gaya ng tao upang ang mga tao ay maging gaya ng Diyos. Kaya nga, ang mga nakatanggap ng kaligtasan, gaya ng pag-akyat pa itaas ng Panginoong Hesus, tayo rin ay aakyat pa itaas. At upang maiakyat pa itaas sa mga taong naligtas sa kahariang iyon, namatay ang Panginoon, muling nabuhay at umakyat pa itaas sa langit. Sa parehong paraan, tayo na sa Panginoon. Ang Panginoon ang namatay sa halip natin. Niligtas ang ating mga kaluluwa at ang ating mga isipan ay umaakyat pa itaas araw-araw. Ang ating mga puso ay laging nakatuon patungo sa mataas na lugar. Kaya sabi sa Colossians 3:1, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, kung muling binuhay ang inyong kaluluwa, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ituon ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Noon po, si Esteban na diakono, sa kanyang mensahe, pinagbabato siya ng mga Hudyo. Nangyari ito sa Gawa chapter 7. Habang winawasak ang kanyang ulo, pinpunit ang kanyang katawan at umaagos ang kanyang dugo. Anong sinabi niya? Tignan niyo, nakikita kong bukas sa mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Sa sandaling iyon na pinagbabato siya hanggang mamatay, ang pintuan ng langit ay maluwang na binuksan. Ang Panginoon ay nakatayo sa kanan ng Diyos na may dalang putong sa kanyang kamay at hinihintay sa Esteban. Dapat nakaupo siya sa kanan ng Diyos. Ngunit bakit sinabi ni Esteban na nakatindig ang Panginoong Hesus sa kanan ng Diyos? Nung kasing pinagbabato hanggang sa kamatayan o mamatay si Esteban, biglang tumayo ang Panginoong Hesus. Ang mga nakakita ng gayong kaluwalhatian ay hindi makakaramdam ng sobrang sakit habang yung kanilang mga katawan ay sinisira, winawasa, o kahit na dumadanak ang kanilang dugo. Mag-uumapaw sila sa kagalakan at kaluwalhatian. Kaya nga, matapang na namamatay yung pong mga martir. Kaya nga dapat nating makilala ang buhay at ang patay. At dapat po natin itong pag-isipan. Hindi po ito isang teorya. Isa po itong katotohanan. Kaya ang mga patay na nabuhay sa kasalanan at pagsalangsang ay dating sumusunod sa mga paraan ng sanlibutan ito at nabubuhay sila noon ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, siya po ang dyablo. Ngunit, nabubuhay tayo na sumusunod sa patnubay ng Espiritu Santo pagkatapos ng kaligtasan. Ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan ay nabubuhay ayon sa dyablo. Kaya sa verse 2, sabi ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon, ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga anak ng pagsuway, ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan ay
naiimpluwensyahan sila ng dyablo. Hindi alam ng mga tao na may dyablo. Hindi nila alam na kumikilos ang dyablo sa kanilang mga puso. Kumikilos pa rin po siya. Alam ko kapag nakikita ko ang mga kilos nila, ang mga taong ligtas ay nahahayag. Samantalang ang ginagawa ng dyablo ay ang gumawa ng kasalanan. Gumagawa siya ng kasalanan gaya ng pag-inom ng tubig at nabubuhay ng hindi nahihiya sa ginagawa niya. Malinaw na kumikilos ang dyablo sa taong ito. Parang may mga mababait na dyablo. Dahil may mga taong natututong magkasala sa paraang marangal. Gayun din ang mga relihiyosong tao na nagkakasala na parang banal. May banal ba na kasalanan? Maring may banal na anyo, ngunit sa loob nila ay may kasalanan. Isa iyong karumal-dumal. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga relihiyosong Hudyo noon, sa Mateo 23, sabi niya, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tignan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Kapag nagpunta kayo sa Israel, may mga libingan o nicho na nasa labas. Katabi ng Jerusalem, sa ibaba ng Bundok Olibo, may libingan, may mga nicho na napapalitadahan ng puti. Sa labas ng libingan o nicho, naglalagay ng mga palamuti at kahit sa ibabaw nito. Ganito ang pagkakagawa nila nito at nilalagay ang labi ng bangkay doon sa loob. Maliban dito, pinipinturahan po nila ito ng puti. Makikita niyo po ito. Kaya nga, sinasabi nila na ito ay pinaputing libingan. Puti ang pintura nito, ngunit may bangkay at mga patay doon po sa loob. Kasabi, magandang tignan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Walang silbi ang pagandahin nito. Kaya dito sa Efeso chapter 2 verse 2, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Nabubuhay sila ayon sa gawain ng dyablo. Ang pagkakasala ay gawain ng dyablo, walang duda po rito. At sinabi na dati ninyong nilakaran. Tama po. Kaya bago tayo naligtas, lahat tayo ay namuhay din ng ganito. Namuhay din tayong kasama ng mga patay na sinusunod ang kaugalian ng sanlibutan at sumusunod sa gawain ng dyablo. At dito po sa verse 3 sa Efeso chapter 2, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo ay mga katutubong anak ng kapuutan gaya naman ng mga iba. Ang dyablo ang patuloy na humihimok sa masamang pag-iisip na gumawa ng kasalanan. Kaya sa Biblia po, sa Ebanghelyo ayon kay Juan, makikita natin ang kwento ni Judas Iscariote. Sumunod siya kay Jesus sa loob ng 3 taon at kalahati, ngunit ang kanyang pagiging sakim sa salapi ay walang katapusan. Ipinagkatiwala ni Jesus kay Judas ang supot ng salapi at unti-unti itong napupunta sa kanyang bulsa. Ninanakaw niya po yung salapi. At sumusunod siya kay Jesus sa pag-aakalang si Jesus ay magiging hari at kalaunan siya ay gagawing Minister of Finance na isang magkaroon ng yaman sa illegal na paraan. Kaya ano ang nangyari? Ano mang ganda ng mga bagay na sinasabi sa kanya ng Panginoong Hesus noon, hindi niya ito naiintindihan. Nang binuhay ni Jesus ang patay, pinagaling ang kitogin, binuksan ang mata ng mga bulag, at gumawa ng tinapay upang pakainin ng 5,000 katao, nakakain din siya ng tinapay na iyon. Nakita rin niyang binuhay ni Jesus si Lazaro mula sa kamatayan na 4 na araw ng patay. Gayunpaman, dahil sa pagnanasang nasa loob niya, hindi niya nakita si Jesus. Mas maganda siguro kung may ganitong klaseng kapangyarihan si Jesus at maging hari. Dahil sumusunda ko kay Jesus at nakatalaga sa supot ng salapi, maring ibigay niya sa akin ang pagiging Minister of Finance. Yan maaari ang nasa isip ni Judas lagi. Dahil may ganito siyang pag-iisip, paano makakapasok ang mga salita ni Jesus sa kanyang puso? Kailanman ay hindi tinawag ni Judas Iscariote na Panginoon ang Panginoong Jesus. Kasi sabi sa Biblia sa John 13:2, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Sinong nagbigay ng ideya kay Judas na ipagkanulo si Jesus? Siya po ang dyablo. Siya po ang dyablo. At ngayon sa chapter 13 ng Ebanghelyo ayon kay Juan, sabi doon si Satanas ay pumasok sa kanya.
Masikap na pumasok ang dyablo sa kanya at sinimula ng kanyang gawain. Kalaunan hinagkan niya si Jesus at sinabi, "Magandang gabi, Rabbi." Sapagkat sa kadiliman ng gabi, dinakip ng mga sundalo si Jesus. Dahil nauna nang nakatanggap si Judas ng 30 pirasong pila, sabi niya sa kanila, "Ang hahalikan ko ay iyon nga, dakpin niyo siya, sapagkat madilim." Sinabi ni Jesus sa Luke 22, "Judas, ipagkakanulong ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang hinagkan niya siya, yun ang sinabi ng Panginoon, "Bakit niyo hinahalikan ng taong mahal niyo?" Ngunit si Jesus ay ipinagkanulo sa pamamagitan ng isang halik. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nagsisimba sa pamamagitan lamang ng kanilang bibig. Sinasabi rin nila sa kanilang mga labi kung gaano nila kamahal ang Panginoon. Pero sa chapter 7 ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, sa verse 6, sabi, "Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin." Sinasabi nila ang lahat ng mabubuting bagay na nakikita nila tuwing iniibig at pinupuri nila ang Panginoon sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi. Sa tuwing nakikita ko silang nananalangin, mukha talagang iniibig nila ang Diyos, gayunpaman ang puso nila ay 1,000 milya ang layo sa Diyos. Sa palagay ba ninyo, hindi ito alam ng Diyos? Kaya nga, at tayo no ikatutubong mga anak ng kapuutan, nabuhay rin tayo na ating ginagawa yung nais ng laman at ng pag-iisip. Ito ang buhay bago ng kaligtasan. Ginawa rin natin lahat ito, tama po ba? Ngunit niligtas tayo ng Diyos mula roon. Dapat pa ba tayong bumalik doon? Mga kapatid, subukan po nating linawin ng mabuti ang kaibahan na sa pagitan ng buhay at ng patay. Kapag nakakakita tayo ng mga taong hindi ligtas, iniisip natin sila ay mga patay. May patay na naglalakad. Nagsasalita ang patay. Isang beses po, dumalo po ako sa libing sa LA sa USA. May nag-imbita po sa akin sa isang libing ng isang kaibigan. Unang beses akong makakita ng libing sa Amerika. Ang funeral home ay nasa sementeryo. Opo, ginawa itong parang maliit na simbahan na may nakikipaglibing na sa magkabilang gilid at kabaong sa gitna. May mga gulong na nakakabit sa ilalim ng kabaong upang mahila ito. Nakabukas ang kalahati ng kabaong parang ganito sa itaas, kaya ang patay ay parang ganito, nakabihis ng maganda, naka-makeup. Mukhang natutulog lang, maganda. Kaya ito ay nakikita ng lahat ng naroroon. Pagkatapos, saglit na yuyuko ang mga tao na naroroon. Tapos ay hihilain ang kabaong at ililibing ito sa lupa gamit po ng isang forklift. Pagkatapos ang kabaong ay ibababa. Bago may baba ang kabaong, sa mga Koreano, nagsasaboy ng lupa sila sa kabaong. Ngunit ang mga Amerikano, bulaklak po ang kanilang inilalagay sa ibabaw ng kabaong, isa-isa. Pagkatapos ibababa na nila ang kabaong at tatakpan ito ng lupa gamit po yung forklift. Natutulog ang patay na gaya ng buhay na tao. At nakasuot sila ng make-up na mas maganda pa kaysa noon. Gaano ka man kaganda, anong magagawa mo kung patay ka na? Mga kapatid, anong naiisip niyo kapag nakakakita kayo ng magaganda? Ang ganda niya, kaso patay siya. Ang patay ay inaayos ng mabuti at dinadamitan ng magagandang damit. May patay ba na naglalakad? May ganito na maaaring isipin tayo. Pag naglakad yung patay, terrible ito. Mga kapatid, kung hindi nyo iisipin ang ganito, talagang maiinggit kayo sa mga tao. Gaano pa man kaganda, patay yan. Hindi dapat kainggitan. Ang pagkakaiba ng buhay at ang patay ay sa pagitan ng langit at impyerno. Kaya huwag isiping magkatulad ito. Gayun pa man sinabi, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, kapuutan ng Diyos, mga anak ng kapuutan na dapat lamang mahatulan. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, sabi, ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa. Inibig niya tayo. Niligtas tayo ng pag-ibig ng Diyos ng walang kondisyon. Walang dahilan upang makaramdam ng awa o maawa sa atin. Bagaman halimbawa, makapatay ako ng isang dang tao at sabing pakiusap, maawa kayo sa akin, makakaya mo bang sabihin iyon? Oo, naawa ako sa iyo. Kahit nakapatay ka ng 1,000, 100 o 1,000. Hindi ito kayang sabihin ng tao. Subalit naawa sa atin ng Diyos. Naawa sa atin ng Diyos ng lubusan. Noon po nanalangin si Jesus para sa mga taong nagpako sa kanya sa krus. Yung pumatay sa kanya, dinuro siya, sumumpa sa kanya at kumutya sa kanya.
Panalangin ng Panginoon sa Lucas 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mamamatay taong nasa tabi niya, nung nakapako siya sa krus, isang tulisan. Sa araw ng kanyang kamatayan, naisip niya, sino ang taong ito? Ang taong ito ay bumuhay ng patay at nagpagaling ng kitongin. Nalaman din ng tulisan na ito ang balitang nilinis at binuksan niya ang mga mata ng bulag. Ngunit sino ang taong ito na nananalangin na patawarin ang mga makasalanan bagaman mamamatay na siya sa krus? Napaisip siya at ng oras na iyon, inisip niyang may takot siya sa Diyos. Kung matatapos na ang lahat ng bagay kapag namatay ang isang tao, hindi maaaring mamatay ang taong ito ng ganito. Ang taong ito ay walang kasalanan, ngunit siya ang namatay sa halip ng mga makasalanan upang iligtas sa mga makasalanan. Kaya mahigpit niyang sinaway ang kasama niyang tulisan. Narinig ng tulisan na ito na binuhay ni Jesus ang patay. Noong una, sabi nila, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka ipinakong gaya ng isang hangal? Bumaba ka na ngayon. Ganito ang sinasabi nila. Maging ang mga Hudyo. Sabi nila, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan sa krus at maniniwala kami. Kaya gaano kinutya ng mga tao si Jesus? Sinabi rin ng tulisang ito, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan, iligtas mo rin ako. Pakiusap, bumaba ka at ipakita mo ang kakayahan mong iligtas ang aking katawan. Ngayon, bagaman mamamatay na siya, kinukutya pa rin niya si Jesus. Ngunit sa kabilang banda, biglang natakot ang tulisan sa Diyos. Kapag namatay ako, hindi ito magtatapos doon. Mapupunta ako sa impyerno. Hindi ba ang taong ito ay nanalangin para sa mga makasalanan? Kasi sa sandaling oras, natakot siya sa Diyos at naisip niya na mapupunta siya sa impyerno. Kaya nga sinaway na niya ang kasama niyang tulisan. Natural lamang para sa atin, para sa akin at sa iyo na mamatay ng ganito dahil sa mga kasalanan na gawa natin. Ngunit ang taong ito ay kailanman hindi nakagawa ng anumang kasalanan. Ang taong ito ay isang mabuting tao. Ngunit hindi ka pa rin ba natatakot sa Diyos? Bakit? Hindi niya alam ang gagawin niya dahil takot siya sa Diyos. Matapos siyang ilang ulit siyang sawiin, sinabi niya kay Jesus sa Luke 23:42, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano ang ibig sabihin nito? Nalaman ng tulisang ito na pupunta sa Jesus sa langit at naunawaan niya na ang inosenteng lalaking ito ay mamamatay sa halip ng mga makasalanan. Hindi mo ba ako madadalang kasama mo kapag nagtungo ka na sa iyong kaharian? Kung ako si Jesus, marahil sasabihin ko sa kanya, ikaw na lalaking kahiya-hiya, ilang taon na ba ang pinatay mo? Kung sa panahon ngayon ay ganito, baka rin sabihin natin, ni minsan pumunta ka ba sa church? Nakagawa ka ba kahit isang mabuting bagay? At ngayon mamamatay ka na. Gusto mong pumunta sa langit? Kahiyahiyang lalaki ka, hindi ka makakapasok doon. Mapupunta ka sa kalaliman ng impyerno. Kahiyahiyang lalaki ka. Ito marahil ang sasabihin ko, ngunit iba ang Panginoong Hesus. Nang si Jesus ay mamamatay na sa krus, ang taong pinaka-nakakalukod sa Panginoong Hesus ay ang tulisang ito, sabagkat namatay siya para sa tulisang ito. Walang pag-aalinlangang sinabi ng Panginoong Hesus sa Luke 23:43, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngayon, nang namatay si Jesus, sinabi niya, isasama kita ngayon, makakasama kita sa paraiso. Isang makasalanan na mapupunta sa kalaliman ng impyerno ay biglang mapupunta sa langit sa pamamagitan ng salita ni Jesus. Ang unang taong iniligtas ni Jesus nang namatay siya sa krus ay isang tulisan. Siya ang taong naligtas ng pinamakaikling oras bago mamatay. Isa itong higit na mapalad. Siya ay taong mapalad. Ngayon, ang paraan kung paano siya naligtas ay hindi malayo sa kung paano tayo naligtas. At ang dakilang pag-ibig na iyon ay masigit pa sa ating mga kasalanan na kaya nitong hugasan ng lahat nating mga kasalanan magpakailanman. Ganang sinabi ko nung nakaraan, ang tanging bagay na nagligtas sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi sa Roma, na nung tayo mga makasalanan pa, nang tayo mga kaaway pa ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa,
Sabi sa Romans 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ipinakita rito kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Si Jesus sa krus ay kumakatawan sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa John 15:13 hanggang 14, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa nyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kaya namatay siya para sa atin upang kaibiganin ang mga makasalanang gaya natin at dalhin sa kanyang kaharian. Bakit? Dahil iniibig niya tayo. Kaya wala nang iba pang dahilan. Inibig niya tayo gaano man kalaki ang ating kasalanan. Sa Efeso 2 verse 5, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon isipin natin ang tungkol sa salitang kaligtasan. Sa ngayon, maraming mga Bible seminar ang ginaganap sa buong bansa. Sa kusina, ang mga nanay masigasig sa paglilingkod at paggabay sa mga newcomers. Naglilinis sila, binabati sila. Pinapahalaga nila ang gawain ng kaligtasan o pagliligtas sa mga kaluluwa gaya ng pagpapahalaga sa sarili nilang kaluluwa. Nagsasaya, nagdiriwang kapag ang isang tao ay naligtas. Sa Luke 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kung tayo ay isang grupo lamang ng mga ligtas at umaawit lamang ng mga himno at nananalangin at natutuwa lang dito, hindi ito gusto ng Diyos. Kapag ang isang tao ay naligtas, doon natutuwa ang Diyos at dapat rin tayong matuwa kasama niya. Kung hanapin na lamang natin ang kaligtasan at mabuhay sa sarili natin habang maraming taong malapit sa atin ang patungo sa impyerno, isa itong bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya nga, kung maraming taong malapit sa iyo ang patungo sa impyerno at tayo lamang ang ligtas at nagugustuhan natin ito, mabuti, ngunit hindi ito mabuti para sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan kaysa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 79 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya sa Hebrews chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Ang kaligtasan ng kaluluwa ay mas higit na mahalaga kaysa sa lahat ng bagay sa mundo. Ngunit maraming tao na ang trato sa kaligtasan ito at nagdadahilan sila, maliit ang trato nila sa kaligtasan. Sabi niya, ano ba ang meron sa kaligtasan? Nagbibiro pa yung iba na sinasabi, sa halip na kaligtasan, bigyan mo na lang ako ng $10. Ang ganitong mga salita ay hindi nararapat. Naunawaan ba ninyo ang ganitong biro? Ang kaligtasan ay pagliligtas ng mga tao mula po sa impyerno at ang dalhin sila patungong langit. Dahil hindi ito naunawaan ng mga tao, sinasabi nila, ano ba ang meron sa kaligtasan yan? Dahil mababaw ang pagtingin ng mga tao sa kaligtasan, ito ay hindi nila makakamit. Paano nila maiiwasan ang paghukom kung gayon? Ang taong unang nakatanggap ng kaligtasan ay dapat munang maunawaan na ang kaligtasan ng kaluluwa ng iba ay kasing halaga ng kanyang kaligtasan din. Sa panahon ngayon, makikita natin na may mga taong walang awang pumapatay para lamang sa kaunting salapi. Ngunit mayroon din namang mga taong handang magsakripisyo ng kanilang buhay, maligtas lamang ang iba. Sa panahon po noon ng pag-atake ng mga terorista, dahil sa sinasabing 9/11 attack, habang gumuguho ang World Trade Center na may daan-daang palapag, 3,000 katao ang namatay. Ang mga bumbero at mga rescuers ay pumasok talaga sa building na iyon. Nagligtas sila ng maraming buhay, ngunit kasabay nito, marami rin sa kanila ang nawalan ng buhay. Pumasok sila roon at lubos silang nauunawa ang marahil hindi na sila makakalabas ng buhay. Kaya may mga taong handang mamatay upang i-rescue ang iba. Alam ba ninyo kung gaano karaming tao ang namatay upang maipangaral ang ebanghelyo?
Kaya matapos maligtas ang kaluluwa ng iba, malugod nilang sinasabi, Alleluia! Bagaman sila ay mamamatay. Si Jesus nang mamatay siya sa krus, sinabi niya, natupad na. Hindi ibig sabihin nito na nabigo siya. Ibig sabihin niya, natapos na niya. Natupad na. Naisa katuparan na niya ang gawain ng pagtubos sa mga kasalanan. Ang gawain ng kaligtasan. Natapos siya ito at pumasok siya sa kaluwalhatian. Sa anumang bagay, wala nang higit pang mas dakila sa mundo sa pagliligtas ng kaluluwa. Ginagawa natin ang gawain ito. Kaya patuloy kong sinasabi na tayo ang mga buhay. Ang dahilan kung bakit ko dinidiin ang bagay na ito ay dahil ang mga naligtas ay ang mga buhay sa harapan ng Diyos. Subalit ang mga hindi, sila yung patay. Ang mga buhay ay mapupunta sa langit magpasawalang hanggan na tinatamasa ang walang hanggang buhay at kaluwalhatian kasama ang Diyos. Ngunit silang mga hindi ligtas ay mapupunta sa impyerno. Daranas ng kahihiyan at kahirapan magpasawalang hanggan. Dapat kang mabuhay na ito ang laging nasa isip. Ang mga buhay ay dapat na mabuhay bilang isang buhay at ang patay bilang isang patay. Hindi po ito magkapareho. Hindi kailanman. Paano naging magkapareho ang liwanag at kadiliman? Paano naging magkatulad ang buhay at ang patay? Sa makatwid, ang mga buhay ay tinatawag na buhay, mga Kristiyano. Ngayon tingnan natin saglit Colossians chapter 1, verse 6. Colossians chapter 1, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sabi dito na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ang Ebanghelyo ay nagumpisa sa Jerusalem at nakarating sa atin sa bandang silangan, tama po? Kasabi dito na dumating sa inyo. Gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan. Kaya dapat niyong maunawaan ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Ebanghelyo. May mga taong nagsasabi, kailangan lang nating manampalataya. Bakit kailangan niyo pang unawain? Kailangan niyong maunawaan para masampalatayanan. Tama po? Kasi Matthew 13, mula sa talinhaga tungkol sa mga hasik ng binhi, ang iba ay nahulog sa tabi ng daan, ang iba naman sa batuhan, yung iba sa tinikan. Ang mga ito ay hindi naligtas. Sa 13, Matthew verse 23, ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito. Kapag narinig mo at naunawaan ng salita, doon pa lamang makakapasok ang Ebanghelyo. Papasok sa iyong kaluluwa at ang buhay ng Diyos ay magsisimula. Kaya ang pagkaunawa ang susi. Ilang beses na ba natin itong narinig? Ang binhi na nahulog sa tabing daan, hindi nagkaugat at dumating mga ibon kinain ito. Kapag narinig mo ang salita ngunit hindi ito naunawaan, dumarating po talaga yung dyablo at ninanakaw ang salita mula sa iyong puso. Hinahadlangan ka na huwag maligtas. Gaya ito ng alaala na bumabalik at binubura ng dyablo. Tuluyan itong nawawala. Ang pagkaunawa ay gaya ng pagtubo ng ugat, ngunit bakit may mga tao na ayaw ang ideya ng pagkaunawa? Sinusubukan nilang gumawa ng mga palusot upang laitin ito. Paano natin ito may papaliwanag? Kaya mula ng araw na inyong maunawaan ang biyaya ng Diyos pagkatapos mapakinggan ng Ebanghelyo, gaya ng church sa Colosas, naunawaan mo at naligtas ka, at sa lahat ng dako ng mundo kung saan pinapangaral ang Ebanghelyo, ang mga taong nakarinig at naunawaan ng Ebanghelyo ay nagliligtas at nagbubunga. Sa oras na naligtas ka, ang ugat ay tumutubok palalim at nagsisimula kang lumago at mamunga. Nakikita na ang proseso. Tama po, kaya nga sa Efeso chapter 2 verse 8, sa biyaya, sa pamamagitan ng pagkaunawa ng biyayang iyon, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya. Ngayon ay napatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Naligtas ka na, pareho lamang po ito. Kaya sabi, ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang taong naligtas na ay nakatanggap ng maraming regalo mula sa Diyos. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo paminsan-minsan? Nakatanggap na po ba kayo ng yung regalo na isang set? May mga tsokolate,
May masarap na snack, merienda, may mamahalin at marami pang ibang nakapaloob doon. Brothers and sisters, ang kahulugan ng pagiging ligtas ay gaya ng pagtanggap ng malaking set ng regalo. Kapag nakakatanggap ka ng regalo, binubuksan mo ito at tinitignan kung ano ang nasa loob. Tinitignan ang regalo pa isa-isa. Kaya ang kaligtasan ay para pong isang set ng regalo. Kaya pag may natanggap kang regalo, tinitignan mo pa isa-isa. Hindi pwedeng kalimutan na lang yung regalo. Kaya ang pagtanggap ng kaligtasan, sa loob nito ay parang isang set ng regalo. Tingnan po natin sa Efeso chapter 1, verse 6. Efeso chapter 1, verse 6 to 7. Verse 6 to 7, basahin po natin. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya, napatawad na ba kayo sa inyong mga kasalanan? Parang ganon. Gaano na katagal kayong napatawad sa inyong mga kasalanan? May mga nagsasabi, napatawad na ang mga kasalanan sa nakaraan. Ngunit ang mga kasalanan gagawin pa lang ay hindi pa napapatawad. Maraming tao ang gaya nito. Kahit napakaliit na kasalanan lamang ang matira, tandaan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 5:26, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Kaya nga, kahit maliit o kahit isang hindi napatawad, hindi makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Pinatawad ba niya ang ating mga kasalanan at nagtira ng iba pa? Kailan ba namatay si Jesus? Namatay siya 2,000 taon na po ang nakalipas. Pinatawad ba niya ang mga kasalanan natin hanggang ngayong araw lang? O hanggang bukas? Hindi po. Pinatawad niya ang kasalanan magpakailanman. Hindi lang ngayon, bukas, kundi magpakailanman. Kaya sa Hebrews 9:12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Natupad niya ang walang hanggang katubusan at muli siyang nabuhay. Walang ganap na kaligtasan kung walang hanggang katubusan. Alam ng Diyos na ipinanganak tayong mga kasalanan at alam niya ang mga kasalanang magagawa natin sa ating puso, sa isip, sa salita, sa gawa, hanggang ngayong araw at sa lahat ng mga kasalanan na magagawa natin sa hinaharap. Pinatawad na niya hindi lamang mga kasalanan na nagawa natin, kundi pati ang lahat ng mga kasalanan na gagawin pa lang natin. Siyempre, huwag tayong gumawa ng kasalanan sa hinaharap. Kung ating puso at buhay ay paunti-unting nagbabago pagkatapos nating maligtas, kung ang puso natin ay talagang nababago, makakaya nating mabuhay na hindi na po nagkakasala. Dapat ba kayong gumawa ng kasalanan? Hindi po. Kung mababago ang puso natin, mabubuhay tayong hindi nagkakasala gaya ni Jesus. Nagkasala ba si Pedro pagkatapos siyang maligtas? Maging si Pablo, noon nung hindi pa siya ligtas, tinugis niya upang patay ng mga taong sumasampalataya kay Jesus. Gayunpaman, pagkatapos siyang makatagpo si Jesus at naligtas siya, gumawa pa ba siya ng anumang kasalanan? Ito pong sa Apostol Pablo, wala na siyang oras para gumawa ng kasalanan. Hanggang sa pinugutan siya ng ulo habang nangangaral ng Ebanghelyo. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo at nabuhay lamang para sa Panginoon. Kung ang isang taong ligtas ay masikap na nabubuhay para sa Panginoon, talaga pong wala na po siyang oras gumawa ng kasalanan. Ang mga ligtas na wala ng oras para tumingin kung saan-saan pa, gaya ng mga tao sa sanlibutan, dahil abala sila. Kapag sumasakay ka sa bisikleta, kailangan mo pong magpadyak para makausad. Kapag huminto ka, matutumba ka. Ang mga Kristiyano ay dapat umusad sa salita.
Kapag ganun, wala ng oras na magkasala. Sinong nakakagawa ng kasalanan? Sinong walang ginagawa? Makikisama ba kayo sa mga taong mayayaman? Maglalaro ng golf? Lalabas lagi makipag-inuman sa party? Magbahagi ng mga walang kwentang joke at kung ano-ano pa? At ikaw, kapag ganun, mababahiran ka ng kasalanan. Kaya sabi, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya, iwasan mo na po ang masasamang kaibigan ng walang pag-aalinlangan. Para ma-evangelize sila, paminsan-minsan batiin mo po sila. Ngunit kapag hindi umubra, tigilan mo na. Bakit ka pa nahihila o magpapahila sa kanila? Bakit ang mga buhay ay hinihila ng mga patay? Ang mga patay at ang mga buhay ay hindi pwedeng maging magkaibigan. Tayo ay mga ligtas na magkakapatid na naging isang katawan sa parehong dugo at tayo ang magkakaibigan magpakailanman. Kasabi po sa kanta, let us become as close as one body and even become one heart, carrying our great will for our Lord. Ang taong ligtas, ang iyong kaibigan magpakailanman, kaya iwasan na po yung pagkikipagkaibigan sa sanlibutan. Ang masasamang kasamaan ay sumisira magagandang ugali. Maraming bagay ang dapat ihiwalay pagkatapos mong maligtas. Pagkatapos maligtas, may mga taong iniiwanan ng mga masasamang gawain. Tinatapon na nila yung golf club. Tinatapon ng pamingwi. Meron pong isang tao noon na namimingwit sa dagat at kapag may nahuli siyang isda, pinapakalawalan ito. Muli siyang nakahuli at pakakawalan ulit. Tinanong siya, anong ginagawa mo? Sumagot siya, namimingwit ako ng isda. Wala po itong kabuluhan, parang stupido. Kaya sabi ng Biblia na sinasamantala ang panahon. Kaya pagligtas ka na, huwag ka na magsayang ng oras. Ang panahon ay lumilipad. Isang beses pinagkatiwala ko sa isang tao ang pag-evangelize at umalis siya at namingwit ng isda at tuwing may pagkakataon siya. Hanggang kailan maghihintay ang mga ngaral ng Ebanghelyo, hawak ang pamingwit. Hindi po, pwede ka nang bumili ng isda sa palengke sa murang halaga. Walang kwenta ang ginagawa niya. Kaya itigil na ang mga masasamang gawain at ang mga walang kwentang bagay. Matagal na panahon na ang nakalipas po noong nag-iikot ako upang mangaral ng Ebanghelyo, may isang church na tinatawag na Bible Baptist Church. Ipinapangaral din nila ang Ebanghelyo. Ang doktrina ay ang Ebanghelyo. At may estudyante sa seminaryo at sinabi niya sa akin, Pastor, sasama ako at ipagmamaneho kita. Hihinayaan ko siyang magmaneho para habang nagmamaneho, maituro ko sa kanya ang Biblia. Ngunit ang estudyanteng ito ay nagsabi, Pastor, may hobby po ako. Kaya tinanong ko, ano ang hobby mo? Sinabi niya, bumibili at nangungulekta ako ng mga antigo kapag may pera ako. May antigo na ginagamit ng mga tao daang taon na ang nakalipas. Kaya tinanong ko siya, anong ginagawa mo sa mga iyon? Sumagot siya, binibili ko. Tapos sa gabi po, pinapatay ko ang ilaw. Hinahawakan ko para madama at maamoy ko ang amoy ng mga sinaunang tao. Walang kwenta po ito. Kakaibang hobby. Nalaman ko po kalaunan na hindi pala talaga siya ligtas. Brothers and sisters, dapat itigilan ng mga ligtas sa mga walang kwentang hobby o gawain. Naintindihan niyo po ba? Itapon niyo na ang lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa inyong pananampalataya. Iwaksin niyo na ang mga kaibigan na hindi sumasampalataya at itigil na yung mga walang kwentang hobby na yan. Dapat nating ialay ang lahat ng oras natin at lahat ng meron tayo sa ating espiritual na buhay para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo. Mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ganun po dapat ang gawin natin. Kaya ngayon, kung ang mga ligtas na tao ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, magagawa nating mabuhay nang hindi nagkakasala. May mga nagsasabi, posible bang hindi magkasala? At sinusubukan niyang gumawa ng kaunting kasalanan. Ito ay sabagat hindi pa lumalago ang iyong pananampalataya. Kung lumago na po ang pananampalataya mo, bakit ka ba magkakasala? Magkakasala ka pa ba? Romans 6:2, huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Kaya dapat tinuturing natin ang kasalanan na mas nakakatakot kaysa sa lason
At ang kasalanan ay hindi dapat ini-enjoy. Dapat mo po itong putulin ng walang awa. Ang Panginoon ay namatay at nagdanak ng kanyang dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang pagbabaliwala sa kasalanan at pagbabaliwala sa dugo ng Panginoon, parang ganun po yung pag binawaliwala mo at nagkakasala kang patuloy. Kaya kapag may nagsabi, gagawa ko ng kasalanan, kaya patuloy ka lang mamatay, magpadanak ka pa ng dugo. Kapag gumawa ko ng kasalanan ngayong araw, hindi ba? At huhugasan pa rin ako ng dugo ni Jesus. Ganito ba ang pananampalataya sa dugo? Hindi po. Pagbabaliwala ito sa dugo. Kapag ganun ka, para kang vampira na nabubuhay sa dugo. Magtinu ka. Kung iniisip mo na patawad na ako sa aking mga kasalanan magpakailanman, hindi na ako mapupunta sa impyerno kahit na makagawa ako ng kaunting kasalanan, kung ganyan ka mag-isip, hindi malulugod sa iyo ang Diyos. Ito ang pinakapangunahin. Tandaan niyo po ito. Natanggap na ang kapatawaran ng mga kasalanan. May mga nagsasabi naman, naligtas na sila, na born again na o natanggap na nila ang Espiritu. Ngunit wala silang karanasan ng pagtanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Walang kabuluhan yan. Walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kasi Hebrews 9:22, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung walang kapatawaran ng mga kasalanan, walang kaligtasan. Kasi Luke 1:77, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ito ang kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Maring hindi nyo pa alam ang ibang bagay, ngunit kung nananampalataya ka na napatawad na ang kasalanan mo magpakailanman, iyon po yung ganap na kaligtasan. Nung naligtas po ako, wala akong alam. Hindi ko alam kung iyon ba ay kaligtasan o pagiging born again. Ngunit, tiyak ako na sumasampalataya ako na lahat ng kasalanan ko ay napatawad na magpakailanman, kaya di na ako mapupunta sa impyerno. Wala nang natira, ni gahib lamang kasalanan. Kaya bakit ako mapupunta sa impyerno? Hindi na. Ngunit sinasabi ng Biblia na iyon ang kaligtasan na naligtas ako nung naunawaan ko ito, na lahat ay nalutas nung naunawaan ko ito, ang banal na Espiritu ay dumating din sa akin. Kaya nasabi ng kanta, I am so wondrously saved from sin, Jesus sweetly abides within. Ang tanging anak ng Diyos ay namatay at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo. Sa 1 Peter 1:18, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Hinugasan niya ang ating mga kasalanan ng mahalagang dugo ni Kristo, sabi po. Ang mahalagang dugo ni Kristo, sa dugong iyon, mahalagang dugo ni Kristo na siyang tanging anak ng Diyos. Ang ating mga kasalanan ay nahugasan magpakailanman. Ngayon, pangalawa, tingnan natin Romans chapter 3, verse 24. Nakapaloob din po ito pagkatapos na maunawaan mong napatawad ang mga kasalanan. Sunod, Romans 3:24. Basahin po natin sabay-sabay. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan, sabi dito ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin ng katubusan ay napatawad na ang ating mga kasalanan. Ang katubusan ay tumutukoy sa pagbayad ng kabayaran sa halip na tayo. Kasi sabi dito, tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos. Sabi,
Verse 25, basahin po natin. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ariing ganap. Sabi na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga pagsuway. Sapagkat ang kabayaran ng mga kasalanan ay kamatayan. Ang Panginoon ay namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. At muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ang muling nabuhay na si Jesus ay siyang aking katwiran. Ang aking mga kasalanan ay napatawad na. At ako'y naging matuwid na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Kaya sa Romans 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Dahil sa isang tao na si Adan ay nagkasala siya at tayong lahat ay naging mga makasalanan. Ang unang Adan ay isang makasalanan, ngunit si Jesus ay namatay bilang huling Adan. Si Jesus ang siyang nagwakas sa tadhana ni Adan. Dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ng mga tao ay naging makasalanan, ngunit sa kamatayan ng isang tao, ang kasalanan ng lahat ng mga tao ay napatawad na. Tama po ba iyon? At pagkatapos, winakasan ni Jesus ang tadhana ni Adan doon sa krus bilang huling Adan. Pagkatapos, ang muling nabuhay na si Jesus ang siyang ikalawang Adan. Ang ikalawang Adan, kasi Jesus ang huling Adan at ang ikalawang Adan, ang ikalawa ay ang bagong panimula. Sapagkat tayo ay naging mga makasalanan dahil sa isang taong si Adan, tayo ngayon ay ipinanganak dahil sa ikalawang Adan pagkatapos nating maligtas. Tayo po ang mga matuwid. Tayo po ay naging mga makasalanan kahit na bago pa man tayo makagawa ng kasalanan. At tayo rin po ay naging matuwid na kay Jesus kahit na wala naman tayo talagang nagawang kahit na anumang katwiran. Kaya nga sa Roma chapter 5 verse 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay nagiging mga matuwid. Ito po ang Romans 5:19. Tayo po ay mga makasalanan kay Adan, ngunit tayo po ngayon ay naging matuwid dahil na kay Jesus. Tayo po ay mga namatay kay Adan, ngunit tayo po ay lumipat na sa buhay dahil kay Jesus. Ang ating tadhana ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Basahin din natin Romans 4 verse 5. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. Dito po, hindi po tayo gumawa ng anumang kabutihan. Dapat tayo ay maging matuwid pagkatapos nating makagawa ng kabutihan, ngunit wala po tayong ginawang anumang katwiran. Sabi dito, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao. Siya ay namatay para sa masasamang taong makasalanan at muling binuhay upang iligtas sa mga masasamang tao. Kaya, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katwiran. Tayo po ay masasamang tao na mga kasalanan. Si Kristo ay namatay para sa masasamang tao. Hindi lamang niya pinatawad ang ating mga kasalanan, ngunit inaring ganap rin niya ang mga masama. Ito po ay isang napakalaking hakbang. Siya ay namatay para sa masasama at tinubos ang kanilang mga kasalanan at kanyang inaring ganap ang masama. Ang ating pananampalataya ay itinuring na katwiran. Kung kayo o tayo ay sumasampalataya doon, tinuturing niya ito na katwiran. Tayo ay kanyang inaring ganap, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, ngunit dahil sa ating pagsampalataya. Sinabi ng Diyos kay Adan noon, subalit mula sa punong kain ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sabagat sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak, mamamatay ka. Gayunpaman, kinain niya ito. Bakit niya ito kinain? Sapagkat hindi po siya naniwala sa salita na siya ay tiyak na mamamatay sa sandaling kainin niya ito. Kung siya po ay talagang naniwala, paano niya ito nagawang kainin? Tama po ba? Kahit na magmakaawa sa kanyang magandang asawa, dapat ay sinabi niya, ganito, hindi ko ito kakainin. Kung gayon, ay ano ang gagawin mo? Ikaw ay tiyak na mamamatay. Anong magagawa ko? Hindi ako maaaring mamatay ng nag-iisa. Hindi kita maaaring iwan ng mag-isa. Wala akong pakialam kung ikaw ay mamatay. Mamatay ka na lang. Ngunit iba po ang kanyang ginawa. Sinabi maari, kung tayo mamamatay tayong magkasama. At kung tayo mabubuhay tayo na magkasama. At kinain niya po ito. Ang hindi pagsampalataya, yan po yung kasalanan.
Kung siya po ay sumampalataya sa salita na siya ay tiyak na mamamatay sa sandaling kainin niya iyon, hindi talaga niya ito kakainin. Ngunit sabi ng dyablo, tiyak, hindi kayo mamamatay. At pinaniwala nito ni Adan, kahit na wala tayo ginawang anuman, ang Panginoon ay namatay at binayaran ng ating mga kasalanan. At ang pananampalataya na ito ay biyaya ng Panginoon, ibinilang sa atin na katwiran. Kaya hindi po ba ito kamangha-mangha? Ang pananampalataya ibinilang na katwiran. Tignan din po natin Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1, basahin din po natin. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo po ay inaring ganap. Kung gayon, ay ano ang dapat kong gawin? Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mayroong kapayapaan na sa Diyos, kapayapaan. Ang mga kaaway hindi maaaring magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sa simula ng mapatawad ang ating mga kasalanan at tayo po ay inaring ganap, mayroon na rin po tayong kapayapaan sa Diyos. Ang fellowship sa Panginoon ay nagpapatuloy. Kaya kapayapaan. Ang kapayapaan may ibig sabihin na kapayapaan at fellowship. Ngayon po ang Hamas at ang Israel ay naging magkalaban. At gusto nilang patayin ang isa't isa. Gusto pong lubusang burahin ng Hamas ang Israel at ang Israel naman ay nais ding alisin ang bawat bakas ng Hamas. Magulo po ngayon. Ngunit tanging Hamas lamang ba? Sa likod nila mayroong 52 na bansang Muslim na may kabuang populasyon na 1.6 hanggang 2 billion. Kahit na pagsamahin pa ninyo ang bilang ng lahat ng mga Hudyo sa buong mundo, hindi pa rin ito aabot kahit 20 million lang. Kung maglalaban sila, sino po sa palagay nyo ang maglalaho? Kung ikakalat nila ang Israel sa buong Mediterranean Sea. Ang Mediterranean Sea ay katabi ng Israel, tama po? Sa palagay nyo, ay maipagtatabuyan nila ang Israel doon? Ngunit ngayon, nakikita po ninyo, muli pong ipapakita ng Diyos na siya ay buhay sa likod ng bansang Israel. Lubusan pong winasak ng Diyos ang Israel noon nang sila ay nagkasala. Ngunit ngayon po ang panahon para sa kanilang pagpapanauli, pagpapanumbalik. Kahit ng Israel nagkasala at nawasak, pinanumbalik ng Diyos ang Israel upang ipakita na ang Diyos ay buhay. Ang mga Muslim ay laban sa Israel at ang mga Muslim ay sanib para sa laban sa Diyos. Patatawarin po ba sila ng Diyos? Ito po ay pakikipagdigma laban sa Diyos. Hindi po ito digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga Muslim. Ito ay digmaan sa pagitan ng Muslim at ng Diyos. Pagmasdan at panoorin po natin ngayon, uubusin sila ng Diyos ngayon. Ang huling labanan ay magaganap doon. Ngayon, sa susunod, ang Hamas at pagkatapos ang Hezbollah sa Lebanon at pagkatapos ay ang Iran. Hindi pa po ito sapat. Ang Russia ay bababa. Iyon po ang kanilang leader. Susubukan po nilang manghimasok na kagaya ng isang ulap. Ngunit silang lahat ay lilisan at lubusang mawawasak. Sa huling digmaan sa Ezekiel chapter 38 at 39, kapag lulusubin ng Russia ang Israel, ito po ay dahil kinalawit sila ng Diyos at kakalad ka rin sila na nagsasabi, lumapit ka. Bakit po sila kakalad ka rin? Upang sila po ay patayin. Hindi po sila hinihina ng Diyos upang lusubin ng Israel. Ito po ay dahil sila ay papatayin. Sa Ezekiel 39:4, sabi doon, ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel. Ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang mga bayan na kasama mo. Silang lahat ay mamamatay. Kung alam po nila iyon, sila po kaya ay pupunta? Sinasabi nila, ano ang Israel? Hindi ba natin sila kakayanin? Itatapon natin sila sa dagat. Ngayon, dahil hindi po magwawagi ang lahat ng bansang Arabo, manghihimasok po ang Russia sa lalong madaling panahon. Iyon ang uling digmaan, ngunit bago yon, darating muna ang Panginoon. Bago rin yun ay magkakaroon ng digmaan at walang sino man ang makakatalo sa Israel. Tignan po natin kung ano mangyayari. Itataya ko po ang buhay ko dito. Hindi talaga sila matatalo. Bakit ko po tinataya ang buhay ko? Dahil ito ang salita ng Diyos. Kailanman ay hindi nagkamali ang Diyos. Kaya anong dapat natin gawin? Mayroon na po tayong kapayapaan sa Diyos ngayon at mayroon na tayong buhay na walang hanggan, di ba? Ngayon, tingnan natin sa Ebanghelyo naman po ayon kay Juan, chapter 5, verse 24. John chapter 5, verse 24.
Versikulo 24. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Para sa mga hirap maghanap ng talata sa Biblia, ang mga talata ay nakadisplay naman na po sa screen. Kapag magsasalita si Jesus noon ng tungkol sa pinakamahalagang mga salita, lagi niyang sinasabi, katotohanan, katotohanan. Sinabi niya ito ng 2 beses. Ibig sabihin, tunay sigurado. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin. Ibig sabihin, siya na nakikinig sa mga salita ni Jesus at sumasampalataya sa Diyos. Ganun ang sumasampalataya sa salita ng Diyos. Ganito ang pagsampalataya sa salita ng Diyos. Sabi po, ay mayroong buhay na walang hanggan. Anong buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan na kailanman ay hindi mamamatay. Ang Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Tayo rin ngayon ay mabubuhay magpakailanman gaya ng Diyos. Sabi ay mayroong buhay na walang hanggan. Haharap pa ba tayo sa paghuhukom? Hindi na po. Bakit? Dahil inako na ng Panginoon ang lahat ng kahatulan na tayo dapat ang tumanggap. Kaya sabi, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Parang pagsakay ng tren. Mula sa tren na patungo sa impyerno, papunta na ngayon sa langit. Ngayon kung ikaw ay mananatili, ay mararating mo ang langit. Diretso na po papunta doon. Nung nakaraang linggo, nagkaroon po ako ng Bible seminar sa John Drew at sumakay po ako ng tren ng KTX pabalik. Talaga pong napakabilis nito. Ngunit, ang tren na papuntang langit ay mas sigit na mabilis. Sa isang kisap mata, naroon ka na sa langit. Nakakamangha, di po ba? Kanyo bang kabisaduhin ang John chapter 5 verse 24? Sana po makabisado niyo po ito bago magtanghalian. Ngayon tingnan natin John 10:28. John 10:28. 1 chapter 10 verse 28 to 29. Basahin po natin. Sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Sinabi ni Jesus, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay kailanman ay hindi mapapahamak. Sabi at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang buhay ng mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay nasa kamay po ng Panginoon. Kaya ba itong agawin ng dyablo sa atin? Hindi po ito mananakaw kahit ng isang taong nangangaral ng Ebanghelyo ay maging martir kalaunan. Ang kanilang buhay ay hindi maaagaw. Gayunman ang naging martir sila dahil ipinahintulot ito ng Diyos. Dahil sinabi sa Biblia na maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang mabuhay para sa Panginoon at mamatay para sa Ebanghelyo ang pinakamataas na karangalan. Bakit ba niya ipinahintulot na tayo ay dumaan sa mga pagdurusa at maging sa kamatayan? Upang maibigay sa atin ang higit na kaluwalhatian. Alam niyo po ba ito? Ngunit ang buhay na iyon ay nasa kamay ng Panginoon. Sabi sa isang hymno, He shed His blood, so He won't let go. Halimbawa, may isang tao na ipinagbili ang kanyang lahat-lahat na ari-arian at bumili ng kayamanan. Hindi man niya ito iingatan at hahayaan na lang ba niya na mawala iyon? Siguradong hindi. Hindi niya ito hahayaan. Ang isang taong natubos ay binili sa pamamagitan ng mahalagang dugo na pinadanak ng Panginoon. At sila ay matatag na hawak sa kamay ng Panginoon. Ang responsibilidad na maingatan ng kanilang buhay ay wala sa kanilang sariling kamay kundi nasa kamay ng Panginoon. Kaya sabi at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Triple ang seguridad nito. Ngunit sinasabi naman ng iba, kahit ang kaligtasan ng isang taong natubos ay maaring mawala raw kapag siya ay nagkakamali o nagkasala. Natubos na pero pwede pa rin mapunta sa impyerno kapag nagkasala. Ang tanong ay kung talaga bang sila ay natubos na o hindi pa. Kung natubos na sila, tiyak na hindi na po sila mapupunta sa impyerno. 100%, kahit 1,000% pa na sigurado na sila ay pupunta na sa langit.
Bakit ang isang anak ng Diyos ay maaari pang mapahamak? Hindi na po. Sa oras na natubos ka na, bilang anak ng Diyos, wala nang panganib na ikaw ay mapapahamak. Ito yung buhay na walang hanggan. Ang pahayag na ito ng isang taong natubos na ay pwede nang mapunta sa langit at never sa impyerno. Tingnan din natin unang Pedro, chapter 1, verse 3 at 4. Unang Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Basahin din po natin. Purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumikupas, na inilaan sa langit para sa inyo, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Namatay si Jesus bilang pantubos sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang ipahayag tayo bilang mga matuwid. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay, kaya naman sa John 3:5, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Lumalarawan ng tubig sa kamatayan ni Jesus sa krus, ito ay anyo ng kahatulan. Ganang paghukom sa pamamagitan ng pagbaha. Tinanggap ni Jesus ang matuwid na paghuhukom ng Diyos doon sa krus. Pagkatapos ay muli siyang nabuhay. Pinatawad ang ating mga kasalanan at binigyan tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ibig sabihin ng muling maipanganak ay ang magkaroon ng katubusan at bagong buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang banal na espiritu ay ang buhay ng muling nabuhay na Panginoon. Kaya sinabi po, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ang mga na-born again ay nagkaroon ng buhay na pag-asa. Isang pag-asa na hindi gaya ng pag-asa sa sanlibutan. Dahil yun ay pag-asa na panandalian lang at mabilis na nawawala yung pag-asa ng sanlibutan. Anong klaseng pag-asa yan? Iniisip mo ba na dahil ikaw ay kumikita ng maraming pera ay matagumpay ka na? Ngunit kung bigla kang nagkasakit at tumanda, anong klaseng pag-asa yon? Sa awit 39, meron pong sinabi si David tungkol sa makasanlibutang pag-asa. Sabi niya, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila ay nagkakagulo nang walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Sabi niya sa verse 7, at ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Maging dakilang hari na si David ay nagsabi, ang lahat ay walang kabuluhan sa mundong ito. Ang aking pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Kaya mayroon tayong buhay na pag-asa. Isang walang hanggang pag-asa. Anong pag-asa iyon? Tungo sa isang manang hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ito ay walang hanggang mana. Kaya naman, tayo ay muling ipinanganak o na born again. At sinabi sa John 1:12, subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalatay sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkaluban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Upang sumampalataya na si Hesukristo ang tagapagligtas natin, ay kailangan nating tanggapin si Jesus. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanyang pangalan, sino mang sumampalataya sa Kanyang pangalan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi naman sa Korean Bible, mga anak na lalaki at babae. Ngunit, mayroon lamang pong anak na lalaki ang Diyos at wala pong anak na babae. Mayroon nga pong nanalangin ng ganito, O Diyos, na ito ang iyong mga anak na lalaki at babae. Tama po ba ito? Hindi po. Anak na lalaki lamang po. Dahil ibinigay ni Jesus ang espiritu ng anak na lalaki ng Diyos at hindi sa anak na babae. Sa espiritual ay mayroon lamang pong sons of God. Ibig sabihin tagapagmana. Tayo po ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tama po ito. Ang isang anghel ay hindi maaaring maging anak ng Diyos. Alam niyo po ba ito? Ang mga anghel ay may ministeryo at sila ay mga lingkod lamang na espiritu hanggang sa katapusan. Kaya nga po, ang mga anghel ay labis na nagsiselos sa atin. Kaya sabi po sa Hebrews 1:14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ang mga anghel ay mga espiritong
naglilingkod sa atin. Dahil sila hindi nakikita, ang mga Kristiyano ay may mga guardian angel sa kanilang tabi. Sila ang gumagabay sa atin patungong langit. Kahit pa man po, tayo po ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya sa 1 John 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Gaano tayo minahal ng Diyos? Tayo ang kanyang mga anak. Ikaw ay ang aking anak at ngayon ay naging ama mo. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Kasi sabi sa Romans 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung anak, siya rin po yung tagapagmana. Tayo po ay tagapagmana na magtatamo ng kaluwalhatian sa langit kasama ni Kristo. Ang langit ay isang pamanang hindi nasisira, hindi nadudungisan at hindi nawawala. Tayo ang mga tagapagmana ng Diyos. May isa pa pong ipinanganak. Halimbawa, may isang ipinanganak ng isang mayamang lalaki at siya ay nakatanggap ng malaking mana. Subalit hindi ito tunay na dakila. Ang ating mana po ay sa langit. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Ayaw niyo po bang umalis at tumungo muna agad upang makita ang ganda ng maluwalhati nating tahanan sa langit na hinanda ng Diyos para sa atin? Ako po ay nagdanahais na. Tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. At sabi, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya, tayo ay makikibahagi sa kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya nararapat lamang po na magdusa kasama ng Panginoon upang matanggap natin ang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya huwag po tayong mag-alala tungkol sa mga kahirapan na ipinapahintulot ng Panginoon sa ating buhay. Pinapahintulot ito upang bigyan tayo ng higit na kaluwalhatian. Kung paanong si Jesus ay nagtiis ng kahirapan at pumasok sa kaluwalhatian. Kaya ang pagsunod sa Panginoon bilang Kristiyano ay mahirap, may pagdurusa. Ang pagdurusa ay hindi lamang patungkol sa mga pinahirapan, yung mga nakulong, o maging sa kamatayan dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo para sa Panginoon. Kundi ako ay may kalayaang mamuhay ng ayon sa aking nais, subalit para sa kahirapan ng Panginoon ay hindi ko pinili. Ito ay pagkontrol sa ating nais, pag-iwan sa masamang nakasanayan, at paminsan-minsan ay pagtanggi sa nais ng ating laman. Ito ay pagsasakripisyo ng ating sarili upang ipangaral ang Ebanghelyo at magligtas ng mga kaluluwa. Yun po yun. Pagsasakripisyo ng ating oras, kaligayahan, at minsan kinakailangan maging ang buhay natin. Kaya nga sa 1 Peter 1:11, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito, ginawa ito ni Pablo, Pedro, maging Jesus. Tayo rin ay papasok sa kaluwalhatian pagkatapos magtiis ng maraming kahirapan. Kaya huwag po tayong mag-alala kung tayo man ay makaranas ng kahirapan sa inyong Christian life. Ang mga kahirapan na yun ay binibigay para sa ating kaluwalhatian. Ang mamatay na ipinapangaral ng Ebanghelyo ay dakilang tagumpay. Walang sino man sa ating nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo mamamatay. Kaya mabuhay man tayo kung mamatay, tayo sa Panginoon. Miserable po ang mabuhay at mamatay para lamang sa sarili. Anong pag-asa mayroon sa ganong buhay? Kami pong mga pastor, mayroon po kaming slogan. Sinasabi namin, huwag tayong maghanap ng komportableng lugar para mabuhay, kundi maghanap tayo ng lugar kung saan tayo mamamatay para sa Panginoon at Ebanghelyo. At umaasa po ako na masusunod po natin ang slogan na ito. Hindi ko po alam kung ang lahat ay namumuhay sa pagsunod. Ang iba ay masunurin, subalit ang iba ay natatakot. Mayroon pong mga tao na takot mamatay, subalit kung tayo ay mabubuhay at mamamatay para sa Panginoon, ito po ay talagang tagumpay. At ngayon, tinanggap na natin ang banal na Espiritu. Ito po yung susunod. Nang tayo ay naligtas, tinanggap na rin po natin ang banal na Espiritu. Sa 1 Corinthians 2:12, ngayon ay aming tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang aming malaman ng mga bagay na walang bayad ay binigay sa amin ng Diyos. Ang maunawaan ng biyaya ng Diyos pagkatapos na maligtas ay isang tanda na ang banal na Espiritu ay dumating na. Ang banal na Espiritu ay siyang nagpahintulot na malaman at maunawaan natin ang Ebanghelyo. Hindi natin tinanggap ang banal na Espiritu nang magkahiwalay.
Huwag po kayong pumunta sa mga bundok upang manalangin upang tanggapin ang banal na espiritu. Kung gagawin niyo ito at di kakain at mananalangin, multo po ang makukuha niyo. Hindi po banal na espiritu, kaya huwag niyo po itong gawin. Ang banal na espiritu ay dumating ng maunawaan at manampalataya tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi sa kanta, there is the Holy Spirit. Hallelujah! He is in me. Ang espiritu ay nasa akin. Kaya sa 1 Corintios 6:19, hindi pa ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Dahil ang banal na espiritu ay nasa akin, ang katawang ito ay templo. Ang aking katawan ay templo, kung gayon, dudumihan ko ba ang katawang ito? Hindi mo po ito dapat gawin ng maling paraan. Dapat nating palaging isipin ang Panginoon kasama na natin. Baka sabihin mo, Panginoon, ngayong araw pupunta po ako kung saan. Palagay ko po ay hindi mo nais doon, kaya magpahinga ka muna dito sa bahay ngayong araw. Kung gano'n ang sasabihin ng Panginoon, okay, ingat ka? Ganito bang isasagot niya? Hindi po. Sasabihin niya, sasama ako at susunod siya sa akin. Dahil siya yung nasa akin, hindi ito aalis. Tama po? Saan ka pupunta kasama ng Panginoon? Sa bar, magsasayaw? Mga kapatid, hindi dapat tayo pumunta sa ganung mga lugar kasama niya. Kung saan ka pupunta, ang Panginoon naroon din po. Kaya sa 1 John chapter 2 verse 6, ang sabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ang Panginoon na nasa akin, ang siyang aking Panginoon. Siya ang Panginoon ng buhay ko. Kung ano ang nais niya ay nais ko din, at ang ayaw ng Panginoon na ayaw ko rin. Kung ano ang gusto ng Panginoon ay gusto ko rin. Kung ano hindi nais ng Panginoon ay gayon din ako. Ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Ang Panginoon ng aking buhay. Ito ngayon ang tinatawag na Christian life. At ito ang dahilan ng ating pamumuhay. Alam niyo po ba ito? Kaya ngayon, alam niyo na po bang pagkakaiba ng buhay at patay? Opo, madami pa po akong dapat sabihin patungkol dito. Dapat po tayong magalak sa bagay na ito na tayo na ay mga buhay, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga takapagmana ng Diyos at tutungo sa langit. At ang banal na espiritu ay nasa akin na. Dapat tayo ay may tapang. Ang Israel matapang po. Tama po? Ang Diyos ay lumalaban para sa kanila sapagat sila ay mga tao ng Diyos. Subalit, iba sa atin, tayo ay mga Kristiyano. Ang salitang anak ng Diyos ay higit na dakila kumpara sa bayan ng Diyos. Ito po ay tiyak. Kung hindi tayo puprotektahan ng Diyos, sino ang magpuprotekta sa atin? Subalit, talaga pong siya ang mag-iingat sa atin. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming amang Diyos na nasa langit, nang kami ay lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, nahabag po kayo sa amin. Kaya salamat po sa pagdadala ng aming mga kasalanan, sumpa at kahatulan. Nagpapasalamat kami sa inyong paglilinis sa aming mga kasalanan, gamit ang banal na dugo ninyo na dumanak at sa pagliligtas sa amin. Panginoon, kami ay nagagalak sa pagkukup sa amin bilang mga anak, sa pagbibigay sa amin ng dakilang pag-asa na makapasok sa inyong walang hanggang kaharian. Kami nawa ay makapamuhay na karapat-dapat sa iyo, walang ikakahiya at handa na makatayo sa inyong maluwalhating harapan kapag nakita na namin kayo sa panahon na darating. Pakiusap, gabayan nawa kami ng inyong salita, biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Inaalay namin ang panalangin na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.